Agrikultura maunlad na. Agrikultura. Agrikultura. Malamig ang klima sa Mahayhay. Angkop sa mga pananim na di karaniwang tumutubo o dumarami sa mainit na kapatagan. Kaya naman, dito nagpasyang ipwesto na mag-asawang Ronald at Josie Costales ang kanilang malawak na integrated farm gamit ang organikong pamamaraan ng pagtatanim at paghahayupan. Ang lupaing ito sa isang sulok ng Mahayhay, Laguna ay paraiso para sa pamilya Costales. Dito higit pa sa sapat ang makukuhang pagkain. Maganda ang klima at malapit sa kalikasan. Dito pinagtibay ni Ronald Costales ang hangaring malasap ang kagandahan ng buhay sa pamamagitan ng organikong pagsasaka. Well, pumasok kami sa organic farming basically para humaba ang aming buhay. Kasi meron tayong lumang kasabihan, kumain ng gulay para humaba ang buhay. Sa panahon na ito, mukhang hindi na totoo. Gawa sa dami ng pestisidyo o mga kemikal na nakita natin sa mga gulay sa palengke, baka lalong madali ang ating buhay. Sa dalawang anggulo ay wagi si Ronald sa mismong pagtatanim at sa pagninegosyo. Napakaganda po ng nagagawa ng weather na to sa Mahayhay. Nakita po natin dito na lahat ng naitatanim sa Baguio, kagaya ng lettuce, mga carrots, mga broccoli, zucchini, ay kaya po nating patubuin dito sa farm na ito sa Mahayhay. Malapit po kami sa Maynila, yan ang advantage namin over Baguio. Malaking bagay rin ang pagdidevelop ng lugar bilang isang integrated farm. Well, kailangan kasi sa isang organic farm, ito ay sustainable. No? Anong ibig sabihin yan? Unang-una, kailangan ang ating management practices ay environment friendly. No? So, ibig sabihin, walang pesticide, walang chemicals, walang fungicide. Ito ay kailangan zero farm waste. No? So, ang ating mga dumi, ang ating mga basura sa farm, kailangan na i-convert natin sa pataba. Ang ating mga alagang hayop dapat ay nasa natural habitat, no? At saka nasa makataong pangangalaga. Ito yung mga farm workers natin na kailangan happy, healthy at saka safe. High value ang kanyang napoproduce na gulay na ginamitan ng organic system. Ito ay seller's market pa rin. So ibig sabihin, maganda ang demand, premium ang price. Kabilang sa mga kliyente ng Costales Nature Farm ay ang malalaki at mamahaling kainang gumagamit ng kanyang napoproduce na gulay. Ang kanilang saluyot, isang paborito ng mga Ilocano, ay nailuluwas na sa Japan. Bukod po dyan, meron po kaming mga pasyente na dito umaasa ng kanilang pagkain na organiko. Ano nga ba ang sekreto ng organic farm ni Ronald at paano ito naiba sa tumataas na bilang ng katulad na farms? Ito ay ang kanyang paggamit ng pinagsanib na teknolohiyang Hapon at Koreano na ang pangunahing sangkap ay magandang mikrobyo sa pag-aalaga ng halaman at ng hayop. Ang Japanese at Korean natural farming po ay subok na sa larangan ng organikong pagsasaka. Diyan po natin natutunan ang paggawa ng EM, no? Ito po yung effective microorganism. Diyan po natin natutunan ang paggawa ng bokashi. Ang idinagdag po namin dito sa mga teknolohiya na ito ay yung mulch. Yung mulch po kasi, inadapt namin ang environment dito sa Mahayhay na masyadong maulan. Mabilis po ang pagtubo ng damo dito. Cost efficiency. Yan po, malaki po ang katipiran ng integrated. Gaya po halimbawa ng dumi ng aming mga baboy, yan po ay ipapakain namin sa aming mga bulate.
Yung bulate, ang dumi po niyan, yan po yung pinakamabisang organic fertilizer na ibinibigay namin sa aming mga halaman. And then yung mga halaman, yung mga good quality, yung best quality, binibigay po namin, binibenta namin. Pero yung mga hindi magandang quality, yan po ay ibabalik uli sa mga alagang hayop, sa mga tilapia bilang pagkain nila. Ang Costales Nature Farms po ay merong pangkalahatang 5 hektaryang kalupaan, no? O ginagawang taniman. 50 po, mga 50 katao ang aming mga empleyado rito at 80% po sa mga yan ay galing po sa mismong community ng Mahihay. So nabigyan po namin ng permanenteng hanap buhay ang mga residente ng Mahihay. Vermiculture area, dito nanggagaling yung lahat ng aming mga pataba sa farm, no? Itong mga bulate na ito, yung tinatawag nating African Nightcrawler. Pawang patapon na gulay, tuyong dahon at pinagtabasan ng halaman ang pinapakain sa bulating napuproduce ng fertilizer na ginagamit sa mga pananim sa farm. Ito yung aming culinary herbs. As you can see, marami tayong, ang tawag dito ay Italian oregano. Ito yung ginagamit sa pagluluto ng mga Italian restaurant. Usually sa mga pag-grill na, sa grilling. Yung oregano, mahalang kilo nito, 500 pesos ang kilo ng oregano. Tapos itong fresh po ma'am. So cuttings lang, ganito lang pagputol dito. Yan. So 500 kilo ang 500 pesos per kilo. Same with parsley, ganun din. Nandito naman tong tinatawag nating thyme. No? Thyme, ito yung thyme. Ginagamit din sa pagluluto. Ang pag-aalaga ng popular na sweet basil ay maaring pakinabangan sa tahanan o pagkakakitaan, ayon kay Mrs. Costales. Makaipon po kayo ng 1 kilo ng ganito, may 80 pesos na po kayo. So kahit nasa bahay po kayo, pwede po kayong kumita. Isa ring epektibong paraan ang pagtatanim ng herbs para itaboy ang mga mapanirang kulisap. Ito po yung sikreto namin bakit hindi po kami nilalapitan ng mga insects kasi napakarami naming herbs. Ito po yung nursery area namin, no? Na kung saan dito namin pinapatubo yung mga buto hanggang sa pwede nang itanim sa field. Bago ilipat sa open field, sa nursery na ito pinagyayaman ang mga binhi ng baby carrots at iba't ibang uri ng letsugas na mano-mano kong diligan. Malaki ang nagagawa ng may malamig na kamay sa agrikultura ayon sa namamahala sa farm. Totoo ba yung yung malamig na kamay? Oo, totoo yun. Naniniwala ako doon. Kasi kapag mainit ang kamay mo, hindi mo papatubo ng maayos yung halaman mo. Ang mga alagang baboy ay pinakakain ng sariling formula ng mga Costales, gulay, darak at soya meal na hinahaluan ng EM. Hindi sila naliligo, hindi sila nililinisan ng kanilang bahay, and yet wala silang kamoy-amoy. Ang free-range chicken o manok na sasu sa farm ay pinapakain rin ng organic feeds na binubuo ng mais at darak. Kailangan lang namin ng painom na mayroon ding AM at saka yun. Ang pagkain lang po namin umaga at hapon, sir. So hindi kailangang minuto pa kayo. Ay hindi po. Umaga at hapon tapos merienda po nila yung mga dahon-dahon na po talaga. Nag-aalaga rin ang mga Costales ng kuneho. Napag-alaman namin na ang dumi ng kuneho ay nagtataglay ng pinakamataas na antas ng nitrogen na mahalaga sa pataba. Ang karne ng kuneho ay naibibenta sa mataas na presyo sa pamilihan. Kulang ang isang araw sa pamamasyal lamang sa farm, kaya madaling maunawaan ang kasiyahan ng mag-anak na Costales. Kumikita na sila sa pagtatanim. Siksik pa ng aktibidad ang kanilang bawat araw na masigla nilang tinutupad.
Bonus na ang nakakamit na pagkilala ni Ronald sa larangang kanyang pinasok. Kung nais ninyong makalanghap ng malinis at malamig na hangin, magsadya sa Costales Nature Farm, ito ay bukas sa publiko. Tiniyak naming magiging kapaki-pakinabang ang biyahe ninyo. Susunod na ang pinakahuling balita mula sa larangan ng agrikultura. Masaganan, likas yaman, kabukiran, kabundukan, kagubatan.